Good afternoon everyone. So ngayon po, aming topic po ay multi-perspectivity. So here are the key concept: multi-perspectivity, mutinity, polos e servatius, and insurrection. So ano nga po ba pag sinabi nating multi-perspectivity? So ang multi-perspectivity po ay tumutulong sa atin na makita ang kasaysayan mula sa iba't ibang anggulo. Alam naman po natin na tayo po ay magkakaiba at iba-iba rin po yung interpretation natin or paglalarawan sa isang pangyayari. So ganun din po yung mga historian. Sometimes po nagkakamali rin po sila or iba rin po yung kanilang interpretation doon or yung paglalarawan sa isang pangyayari. Kaya po yung multi-perspectivity daw po ay tumutulong na mas maintindihan daw po natin yung kasaysayan. So kailangan nating pakinggan din yung iba't ibang perspective upang mas makita natin yung kabuuan ng pangyayari. And now po, i-discuss po namin yung tatlong mahalagang pangyayari sa ating bansa na makikita natin na may iba't ibang pananaw. So ang una po ay ang The Cavite Mutiny. Noong taong 1872 po, may dalawang event na nagmark sa ating bansa or sa Pilipinas. Ang una po ay ang pag-aaklas ng Cavite at ang pagkamartir ng tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora, na kilala naman bilang Gumbursa. So dahil po sa event na to, dito po nag-usbong yung nasyonalismo sa ating bansa. So may mga magkakaibang pananaw ukol sa pag-aaklas ng Cavite. Sinabi ni Jose Montero y Vidal, isang historian mula sa Espanya, na ang pag-aaklas daw ay isang pagsubok na pabagsakin ang pamahalang Espanyol. Ngunit gayunpaman, maraming tao ang nagsabi na ang kanyang pananaw ay hindi daw patas at may bias. At sa kabilang banda naman, sa ulat ni Gobernador General Rafael Izquierdo, inakusahan niya ang mga lokal na pari ng pagkakasangkot sa kilusang circularization ng simbahan. So patunay lamang daw na ang iba't ibang salaysay na ito ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw or interpretation sa kung ano talaga ang nangyari sa Cavite noong 1872 at kung paano ito nakaapekto sa ating bansa. Ayon sa salaysay ni Jose Montero y Vidal, maraming dahilan daw ang nag-udyok sa pag-aaklas sa Cavite noong 1872. Isa na sa mga ito ay ang pagkawala ng privilege or pribilehiyo ng mga manggagawa sa arsenal. Tulad na lamang daw ng exemption of tributes. Pero may iba pa daw mga dahilan na mas malalim dito. Nagkaroon daw ng revolution sa Espanya na nagpabagsak sa dating pamahalaan at nagpalaganap ng mga bagong idea laban sa monarchical principles or prinsipyo ng mga monarkiya. So, ang mga aklat daw na tumuligsa sa monarkiya at ang mga pangaral ng mga tagapagsulong ng reforma ay nakarating daw ito sa Pilipinas sa tulong ng mga Amerikanong tagapagsulong ng reforma at ng isang walang muwang na gobernador. Dahil dito, kumalat daw ang mga ideyang ito sa ilang Pilipino na naging dahilan para magkaroon ng hangarin para sa kalayaan. Noong simula ng 1872 naman daw, may mga lihim na daw nababala sa mga otoridad tungkol sa nalalapit na pag-aaklas na inaasahan daw na mangyayari kapag umalis ang barko ng Cavite. Ang plano daw nila ay patayin ang lahat kasama na ang mga pari, ngunit hindi daw ito binigyan pang pansin. Ang balak na ito ay tinatagong maigi mula pa noong panahon ni La Torre. Si La Torre po ay isang gobernador general ng Pilipinas mula 1868 hanggang 1871. So, ang mga pangunahing leader daw ay madalas na nagkikita sa bahay ni Di Joaquin Pardo de Tavera, isang Pilipinong Espanyol, o minsan naman daw ay sa bahay ni Padre Jacinto Zamora,
isang katutubong pari naman na may malaking impluwensya sa kilusan dahil sa kanyang yaman at dedikasyon. So now let's proceed po sa excerpt from the official report of Governor Rafael Izquierdo on the Cavite Mutiny of 1872. So sinasabi po dito ni Governor Rafael Izquierdo na ang paghihimagsik daw sa Cavite noong 1872 ay pinangunahan ng mga katutubong pare, mistiso, at ng mga abogado, pati na rin daw na tinatawag nila na abogadillos. So, yung abogadillos po ay sila po yung legal na tagapayo. So, saan nga po ba nagsimula yung paghihimagsik? So, sabi po ni Rafael Izquierdo, ang paghihimagsik daw ay nagsimula sa pagrereklamo laban sa hindi pagbayad ng gobyerno sa mga lalawigan para sa kanilang ani ng tabako, pati na rin daw sa pangungutang na isinasagawa sa mga dokumentong ibinibigay ng kagawaran ng panlalapi na nagdudulot daw ng pagkalugi or malaking pagkalugi ng mga tao. So, isa pa daw sa mga dahilan ng kanilang pag-aaklas ay ang pagpapataw ng buwis sa mga manggagawa sa arsenal ng Cavite simula January 1 at ang pagkakaroon daw ng mga bagong tungkulin na dati na silang pinalaya mula rito. Hindi pa daw malinaw kung ang layunin ng mga rebelde ay magtayo ng monarkiya o ng isang republika dahil wala daw silang tiyak na termino sa kanilang wika para ilarawan ang ibang anyo ng gobyerno. So gayon pa man, lumalabas na ang kanilang plano ay magkaroon ng isang pari bilang pinuno ng gobyerno na maaaring si De Jose Burgos o si De Jose Jacinto Zamora. Ngayon naman po, let's proceed po sa Spaniards account. Para po sa mga Espanyol, ang pangyayari noong 1872 daw ay isang bahagi ng isang malaking sabwatan sa pagitan daw ng mga edukadong leader, mistiso, abogado at mga residente ng Maynila at Cavite. Ayon sa kanila, ang plano daw ng mga rebelde ay alisin ang mga mataas na opisyal ng Espanyol at patayin ang mga praile. Ang senyalis daw para sa mga sabwatan mula sa Maynila at Cavite ay ang pagpapaputok ng mga rockets mula sa Intramuros. Ayon sa mga ulat noong March 20, 1872, ipinagdiwang daw sa distrito ng Sampaloc ang kapistahan ng Birheng Loreto na sinamahan ng pagpapaputok ng mga paputok. Ang mga tao sa Cavite, inakala daw ng mga tao sa Cavite na ito daw ay sinyalis para simulan ang pag-atake. Kung kaya isang grupo daw na may 200 lalaki na pinamumunuan ni Sergeant Lamadrid ang umatake sa mga opisyal ng Espanyol at kinuha daw ang arsenal. Ngunit nang malaman daw ito ni Gobernador Izquierdo, ang nangyari, agad daw siyang nagpadala ng mga reinforcement sa Cavite upang sugpuin ang pag-aaklas. Mabilis na napigilan daw ang revolusyon. Nang hindi dumating ang mga Manileño na inaasahang tutulong sa mga Caviteño, ang mga pangunahing lider ng pag-aaklas ay napatay daw sa laban, habang sina Padre Gomez, Burgos at Zamora naman daw ay sinampahan ng kaso at hinatulan ng kamatayan. Ang iba pa daw na sangkot tulad ni na Joaquin Pardo de Tavera, Antonio Maria Regidor at Jose at Pio Basa at iba pang mga abogado ay sinuspende sa kanilang propesyon, inaresto at hinatulan daw ng habang buhay na pagkakakulong sa Marianas Island. Pinadisband din daw ni Izquierdo ang mga katutubong regimento ng artilerya at nag-utos daw na magtatag ng persa ng artilerya na tanging mga Espanyol mula sa peninsula lamang ang magiging kasapi. Noong Pebrero 17, 1872 naman, ipinataw ang parusang kamatayan sa Gumbursa
upang magsilbing babala sa mga Pilipino na huwag subukang labanan ang mga Espanyol. So mayroong dalawang pangunahing ulat na nagpapakita ng iba't ibang pananaw kaysa sa mga ulat ni Izquierdo at Montero. Una ay ang ulat ni Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, isang Pilipinong scholar at mananaliksik na nagbigay ng sariling bersyon ng insidente sa Cavite mula sa pananaw ng mga Pilipino. So, according naman po sa excerpt from Pardo de Tavera's account of the Cavite Mutiny, ayon sa ulat, tinuturing lamang ang insidente bilang isang pag-aaklas ng mga Pilipinong sundalo at manggagawa sa Cavite Arsenal. So, ang kanilang pag-aalboroto or yung kanilang pag-aaklas daw ay dulot ng kanilang pagkabigo sa mga mahigpit na patakaran ni Izquierdo. Tulad na lamang daw ng pag-aalis ng kanilang mga privilege or pribilehiyo at pagbabawal sa pagpapatayo ng paaralang pangsining at kalakalan para sa mga Pilipino na inisip ng hiniral na isang pabalat bunga lamang para sa mga planong politikal. Or kumbaga, when we say pabalat bunga, hindi totoo, ganun, or parang sabi-sabi lang. So, ayon kay Tavera, ginagamit ng mga praile at ni Izquierdo ang pag-aaklas sa Cavite upang lumikha ng isyu mula sa isang maliit na insidente. So, noong panahon daw na iyon, ang pamahalaan sa Madrid ay nagpaplano na tanggalin ang kapangyarihan ng mga praile sa mga usaping sibil at edukasyon. So, kailangan ng mga praile na dahilan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa bansa. Kaya ginamit nila ang pag-aaklas bilang isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanilang dominasyon or domination. So gayon pa man, ipinakilala ng pamahalaang sentral ng Espanya ang isang bagong educational decree fusing secretarian schools na pinamahalaan naman ng mga praile at gumawa ng isang bagong institution na tinawag na Philippine Institute. So ang layunin po ng decree na ito ay itaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan po ng pag-oobliga ng mga guro sa mga paaralang ito na pumasa or ipasa ang mga kompetitibong pagsusulit. Ang pagbabago daw na ito ay tinanggap na mga karamihan sa mga Pilipino bilang isang magandang hakbang. So may isa pang ulat mula sa manunulat na si Edmond Flautrid, isang French na sumusuporta sa pananaw ni Tavera at nagbigay ng mas malalim na pagsusuri sa mga dahilan ng pag-aaklas sa Cavite noong 1872. So si General Latorre ay gumawa ng isang junta or isang committee that composed of high-ranking official. Kasama na daw ang mga friars at 6 na Spanish official. Gumawa rin sila ng committee sa Madrid para imbestigahan ang parehong problem na ipinasa sa Manila Committee. Nung matapos daw nila yung investigasyon, napagtanto nila na same conclusion lamang sila. So kaya ang ginawa nila ay napagkasunduan nila na ang mga kinakailangang reforma na dapat ipatupad. So ang una ay ang baguhin ang mga taripa at pamamaraan ng pagkolekta ng buwis sa customs. Pangalawa ay alisin ang mga dagdag na bayad sa mga banyagang importasyon. Pangatlo naman ay bawasan ang mga bayarin sa pag-export. Pang-apat, payagan ang mga banyaga na manirahan sa Pilipinas, bumili ng lupa, magdaos ng mga relihiyosong seremonya at magpatakbo ng komersyal na sasakyang panghimpapawid na may bandilang Espanyol. Panglima naman ay magtatag ng isang payong konseho para mabigay ng rekomendasyon sa Ministro ng Overseas Affairs sa Madrid tungkol sa mga kinakailangang reforma. At pang-anim ay baguhin ang sistema ng edukasyon sa mga pangunahin at sekundaryong paaralan.
Pangpito ay magtatag ng Institute of Civil Administration sa Pilipinas upang hindi daw kailangang ipadala ang mga pansamantalang opisyal tuwing may pagbabago sa pamahalaan. At pangwalo naman ay pag-aralan ang sistema ng direktang buwis. Pangsyam ay itigil ang monopolya sa tabako. So ayun po yung mga napagkasunduang reforma na dapat ipatupad. Ngunit nang dumating daw sa General Izquierdo sa Maynila, nawala ang mga pag-asa para sa mga reforma. So ang mga pag-uusig na kanyang ipinataw ay maaring bahagi ng hidwaan sa pagitan ng mga Filipino at mga pari na nagdulot ng mahigpit na paghuhuli at pagpaparusa. Para sa mga paaralan naman daw ay may planong magbukas ng Society of Arts and Trades sa Maynila noong March 1871 upang pigilan daw ang paglaganap ng liberal na idea. Ngunit ipinagpaliban ni General Izquierdo ang pagbubukas ng paaralan isang araw bago ang natakdang petsa. So ang mga Pilipino daw ay may tungkuling magtrabaho sa konstruksyon ng mga pampublikong kalsada at magbayad ng buwis taon-taon. Ngunit ang mga nagtrabaho sa arsenal ng Cavite ay dati nang exempted mula sa tungkuling ito. Sa isang utos, tinanggal ang kanilang mga privilege sa pagreretero at isinama sa mga dapat magtrabaho sa kalsada. So, ginamit daw po ng mga pari ang insidente ng Cavite Mutiny upang palakasin ang kanilang kapangyarihan na nanganganib na mabuwag dahil sa galit ng mga Pilipino. Ipinakita nila ang mutiny bilang bahagi ng isang mas malawak na plano ng mga Pilipino para patalsikin ang pamahalaang Espanyol. So sa hindi inaasahang paraan daw, ang Cavite Mutiny noong 1872 ay naging sanhi ng pagkamartir ng Gumbursa at nagbigay ng simula sa revolusyon na nagtapos noong 1898.